Kung timing lang naman yung pag-uusapan, alam ko na maraming business niya na rin to na iniba yung timing. So kung timing lang talaga yung problema, nakuha niya na yun. 2 linggo kasi siya dito na umanap ng paraan kung paano to mapatino ang andar. Siguro naubos niya na yung diskarte sa pag-adjust ng timing dito. Yun, so dito tayo sa Chevrolet Trailblazer. Ang problema dito ay tinap overhaul ng mekaniko tapos hindi na naisauli. So dito tayo sa loob, kahimtang check lang muna tayo. So ayan, legit nga nandito yung mga parts, so hindi talaga naibalik. Okay. Tapos dito naman tayo sa engine natin. So observe din natin dito. May trapo, kuha ko ng trapo. Waskag mga agi. Nakataod naman tayo sa timing belt to. Unsa na kanya ni? Pero nakapaandar, nagipunoon siya. Okay, ragyapon. Andar din eh. Andar ko no, yung tutagya. So dili ko na mo RPM lagi. Ang una kong ginawa dito ay ayan, chinik ko lang muna yung timing marks. So dito sa crankshaft, okay naman siya. Tapos dito naman sa pressure pump, so ganun pa rin, walang problema, tumama naman. Ngayon dito tayo sa camshaft, so wala siyang timing marks dito, kaya dito tayo medyo mahihirapan. So ito yung titingnan natin, dito yung timing marks natin. Ang gagawin ko lang ay ayan, nilagyan ko ng marking yung pagka-timing nila. Matski, pasok. So ngayon ang gagawin natin ay try natin paandarin. Kasi sabi nung may-ari ay umaandar naman daw talaga tong pagka-timing nila. Okay, start! Okay! Makikita natin dito na hard start siya. Pero ayan, umaandar naman. Yung andar niya dito ay parang ayaga ng mais. So makurog-kurog siya. So dito naman tayo. Hatake o, hatake. Sinubukan namin i-RPM dito pero wala siyang response. So walang RPM at nakailaw yung check engine. Dito naman tayo sa likuran. Partida, naka-minor pa lang yan. Klaro talagang may kargadang bunot yung engine natin dito. Dito naman tayo sa bulang kristal. Naka-alarm yung crankshaft at camshaft. So ibig sabihin malaki yung posibilidad na hindi tumama yung tae ni Miming dito. Kaya ang ginawa ko ay tinanggal ko lang muna tong timing belt natin. So ayan, pati na tong camshaft sprocket. Observe natin yung sprocket dito. So ayan, kita natin na wala siyang guide, wala siyang kunya, wala siyang kiwi. So ibig sabihin ay unlimited tuyok-tuyok yung sprocket. Kita natin na may butas naman sana, bakit hindi pa tinapos ng engineer. Ang ginawa lang muna namin dito ay tinanggal namin tong cap na to. So mayroon tayong mission dito na gagawin. So ayan, tinanggal ko na. Tapos ngayon observe natin yung oil seal natin. So ayan, hindi tama yung pagkalagay. Kita natin yung wait ng oil seal na waskag talaga yung agi. Nasira na yung oil seal. Marking na to ay tumama ba siya dito sa gitna. Yun, oops, okay na. So yan. So kita naman natin na tumama naman talaga siya. Okay lang yung markings nila dito. Kinabitan natin yung bago nating wheel seal. So kita natin. So ngayon, pakita ko sa inyo kung ano ang nangyari dito. Yung isang injector natin, so yan, hindi na namin tinanggal yung sa return dito. Kasi ginamitan nila ng patapot. So hindi natin alam kung anong klaseng pandikit yung ginamit nila dito, basta hindi na siya matanggal. Ito yung injector number 2 natin. Hindi pa naman natin to napaandar. So chinik pa lang natin kung ano ba yung mga posible na dahilan. So ito yung nakakatawa dito, pero bawal tayong tumawa dito. Kita natin yung washer dito, ayan. So nagkulay itim na siya, nasunog na. So ang nangyari dito, ganito yung pagkakabit nila, ganyan. So kita natin may injector washer naman, di ba, na nakadikit pa nga yan, hindi pa yan natanggal. So bali yung apat talaga ay may mga washer na talaga yan na nakadikit. So pati itong isa. Pero ang ginawa nila dito, ganito yung nangyari. Nilagay nila to dito. So yan, nilagay nila to dito. Tapos nilagyan nila ng teflon para hindi talaga
mahagbong. Nilagyan nila ng teflon ganyan para hindi siya mahagbong o tumikalbong. Pagkatapos ito na yung kinabit nila dyan sa 4 na injector. So ganun yung pagkakabit nila. Kaya medyo napa-smile talaga ako sa diskarte na to. Isipin natin, dalawa na yung washer. Ayan. Tapos yung isa pa, yung injector number 1. So ganito yung pagkalagay. Tingnan natin yung washer. Nakabaliktad yung isa. Tapos yung tatlo ay ganito. Tapos yung isa ay ganyan. So nakaganyan siya. So bakit dyan nila yan nilagay? Para saan ba talaga tong washer na to? Baka sabihin ninyo gumagawa lang ako ng kwento. So ayan, tingnan nyo yung washer natin. So umitim siya. Siyempre umitim kasi nag-loss compression yung engine natin. Nag-leak yung kalayo sa ilalim at ayan, nasunog yung washer natin. So para saan ba talaga to? Bakit dito nila nilagay? So simple lang. Dito yan nakalagay. So kita nyo tong bracket na to. Ito lang naman yung pang bracket dito. So lalagyan ng bolt dito. So siya yung naghihigpit sa tumawag sa injector natin. So yung washer na ilagay nila dito, ito ay dito to nakalagay. So ayan, tingnan nyo, diba nakaslope siya. So dapat ang washer na to ay dito to ilalagay. Ayan, yung slope nya para dyan. Tapos lalagyan siya ng bolt. So ganun siya. Pagkatapos ilagay natin dito. So yung washer na nilagay nila dito ay dito yan dapat nilalagay. So hindi naman tayo tatawa dito, smile lang tayo ng kunti. So ngayon ang nangyari, dahil dito nila kinabit yung washer, so yung bolt na to wala siyang washer, ganyan lang nilagay nila. So dyan na lang yan. Tapos dito to nila nilagay. Ngayon ang tanong, bakit mausok siya? Kita naman natin yung likuran, naka-minor pa lang ay kargado talaga yung bunot natin. So walang putol. So ang sagot doon sa usok na walang putol, ito na yung sagot. Mausok siya dahil nakasingaw yung kompresyon natin. So loss compression siya, tapos sobrang taas na. So bali yung injector natin ay hindi na nakabaon sa ilalim kasi tumaas yung washer. Yan din yung dahilan bakit yung andar natin ay parang ayagan ng mais. At saka hard start. So ang tanong, bakit hard start? So yun yung sagot. Loss compression siya dahil sa washer na yan. Tapos yun namang walang RPM. Ano ba yung dahilan? So yan na rin yun. Yung washer na yan, yan na lahat yung dahilan. Yung usok, walang RPM, at saka naging ayagan ng mais. So baka sabihin niyo naman na bakit wala siyang RPM? So siyempre electronic yung sasakyan. Hindi naman to gaya ng mga Toyota o ano-ano yung sasakyan. So sa mga ganitong klase, yung Ford at saka itong Chevrolet, kaya hindi siya nag-RPM, abnormal yung utak ng engine natin. So ganun lang siya kasimple. Pero hindi ko pa napa-under to. Wala pa. Kita nyo naman. Pero nagsalita na ako dito, hindi voice over to. So alam ko na posible talaga na yun yung dahilan. So ang problema kasi dito, yung mekaniko ay nakapokus lang siya dito sa timing. Yung timing lang yung iniba-iba niya kasi nga nagduda siya doon sa timing kasi walang kiwi dito, walang kunya, walang dawil, walang guide. So akala niya ay hindi talaga siya tumama sa timing. Hindi niya naman na perfect yung timing. Pero kahit na yung timing kasi pag hindi natin yan naitama pero umaandar naman, so may posibilidad talaga yan na mayroon pa ring RPM. Basic yung problema. Siguro alam naman ng mekaniko kung paano to ibalik, pero hindi lang talaga niya naisip o na-analyze ng mabuti yung pagkalagay niya dito sa injector natin. Alam ko makikita to nung mekaniko na gumawa nito. So makikita niya tong video na to. So maiintindihan niya naman to. Pero hindi ko naman siya nilalait. So pinakita ko nga kung ano ba yung
mali dito, kung ano ba yung kulang sa ginawa niya. Ito lang talaga yung pinakamalaking mali niya. Siguro kung hindi niya nalagay itong washer na to at hindi loose compression talaga kasi slope nga oh. Siguro kung hindi naman slope to, kung flat naman, so may posibilidad pa na andar siya ng mas maganda-ganda pa kaysa nung andar niya kanina. Hindi ko pa naman to ikinabit pero nagsalita na ako, marami na akong sinabi. So para ma-prove natin na nandito lang talaga yung problema, ay ikakabit na to namin para magkaalaman talaga. Yung sa ano naman, sa nakikita sa bulang kristal natin na crankshaft, camshaft, so kasi nga hindi na perfect yung timing niya. So ganoon talaga yun. May mali din siya dito sa timing, pero kunti lang. Marami na kasi akong nagawa na ganito na hindi siya perfect na tumama yung timing, pero mayroon pa rin siyang RPM. So kahit na medyo malaki-laki pa yung diferensya ng timing kasi ng engine na to, meron siya talagang RPM. Hindi talaga siya ganun ka problemado. Saka isa pa, kung timing lang naman yung pag-uusapan, alam ko na maraming beses na niya na rin to na iniba yung timing. So kung timing lang talaga yung problema, nakuha niya na yun. 2 linggo kasi siya dito na umanap ng paraan kung paano to mapatino ang andar. Sa 2 linggo ay ilang beses niya na yan na siguro naubos niya na yung diskarte sa pag-adjust ng timing dito. Kaya kahit na may diferensya ng konti, alam niya kung timing lang talaga, so dapat nakuha niya na yun. Pero yun, nadali siya doon sa pinaka basic. Hindi niya kasi inisip yung basic, pumunta siya doon sa pahirapan talaga. So paminsan-minsan talaga ay tingnan natin yung mga basic na dapat tingnan, kasi hindi natin alam na doon tayo dadali talaga. Ngayon dito na tayo sa timing. Ito yung pagtama namin sa crankshaft, tapos dito tayo sa pressure pump. So ayan, tumama din. At ngayon ay dito tayo sa pinaka-importante, dito sa camshaft. So ayan, observe ninyo mabuti, tinanggal yung bolt at binaliktad. Tapos ayan, itong nakabikangkang ay nakasintro sa butas ng bolt. Ngayon naman ay tinanggal namin, so kasi binaliktad ko lang to, at ibabaliktad na rin natin to. So observe natin dito yung kabila. Ayan, ito yung sinintro natin, itong bikangkang. So ngayon dito tayo sa kabila. So ayan, itong harap ay may nakalagay na GB2, so may nakasulat. So ibalik natin ulit. Diskarte ko lang to, hindi nyo require na gayahin. So pinakita ko lang kung paano yung diskarte ko. So ayan, yung nakaguhit naman yung nakasintro dito sa bolt. So hindi tulad kanina yung bikangkang yung nakasintro. Ganyan yung plastada niya kapag binaliktad-baliktad. Ngayon lagyan na natin ng bolt. Pagkatapos ay hinigpitan na namin. So ayan, observe ninyo kung paano namin hinigpitan. Dapat kasi kapag nagtrabaho tayo ng ganito ay meron tayong locking tools. So yung pang lock ng timing na pang Chevrolet talaga. Kaso wala kami noon, kaya ayan, DIY yung ginamit namin. Pagkatapos mahigpitan ay ayan, observe nyo na yung timing natin kung saan nga ba nakatama. So yan na yung timing natin. Yung sa ilalim ay yun na rin yung timing natin. So ngayon ay try na natin tong panda rin. So try na natin kung andar na ba. So yan, kita nyo naman yung timing natin. So hanggang dyan na lang yan. I-on-off lang, on-off para musakang krudo. So dito na tayo magkakaalaman kung may pinagkaiba na ba yung trabaho natin kaysa nung kanina. So kita nyo naman yung pinagkaiba ng timing natin at yung kanina. So compare lang natin. So ayan, kita nyo sa screen natin yung timing nila at yung timing natin. Okay, start. Yun. So kita natin, kahit na bagong tanggal pa lang yung injector natin, one click siya. Halo nga. So try natin, andarin ulit. Okay, start. Yun, one click talaga. RPM daw, gabay, hindi day. Yun. So may RPM na tayo. Oh. Ngayon ay dito naman tayo, observe natin yung kaimtang. May RPM na. Yun. So
So umilaw pa yung battery natin kasi wala pa tayong belt. Pero kita naman natin na wala na siyang check engine. Tapos yung RPM natin, ayan. So may RPM na tayo. Tapos dito naman tingnan natin yung mausok. Okay. Naubos na yung bunot dito kaya ayan, nawala na yung usok. Effective talaga yung ginawa natin. Fast forward tayo. So yan, ikabit na natin yung timing cover natin. Yan. Fast forward na naman ulit. So medyo naibalik na natin yung mga tinanggal nila na parts. Naibalik na natin lahat kaya tayo natin panda rin to. Okay, start! So ngayon ay ayan, tingnan natin yung ayagan ng mais. So may RPM na siya at malambot na yung kahimtang. RPM natin ng isang bisis. So ayan, malakas na yung power. Pisto lang unggoy. Hindi tayo makapagtumikalbong dito. Daming mga mahihinang nilalang. Ini bangking. Try natin yung walang RPM. Kung wala pa rin pang RPM, ay sipal. Marami tayong mga pasalubong. Hindi tayo makahataw nito. Sipal. Hina nila magpatakbo.